Treasure Hunting Weekend mga ka-TH. Narito kami ngayon sa site na tinaguriang General Treasure Site. Napakaganda ng big boulder marker dito. Meron siyang bent arrow. Ito yung arrow na hindi tuwid, hindi straight. Naka-curve na arrow, which is isa yan sa pinaka complex o isa sa pinakamahirap hanapin na ibinaon na kayamanan. Well, kung ito'y talagang gawa ng Hapon na yan, no, ay sureball talaga yan na malapit lang dito sa batong ito. Mamaya sasabihin ko kung saan ang detection yan. So basically ang tinuturo niya ay ang likod lamang ng bato. Kapag ganun na sign na binaluktot ng araw, ang ibig sabihin ay umikot ka lang, nasa likod lang yan. So tadtad na rin ito ng hukay ng mga hukay yan ng mga dating treasure hunters dyan. At meron ditong hukay na bago lang Itong kasama ko, sila yung naghukay at nagpatulong sa atin. Ayan, so ito, isa rin ito sa magandang big boulder marker, hindi lang nalinis. Meron siyang linya. Ayan, mayroon ding butas. Flat na flat yung surface ng bato. Ayun, meron siyang short arrow. So ang ibig sabihin itong site na to ay merong multiple buried treasures, hindi lang nag-iisa. Kasi mamaya ipapakita ko yung bend arrow na yon ay meron dalawang treasure box na nakaukit doon. Mamaya ipapakita ko ang ilustrasyon natin kung saan yung mga item. Galing dito sa ito yung parang stone map niya, nakadetalye lahat diyan eh. Yung dalawang box diyan na maliit, nakaturo yan kanina doon sa malapad na bato na mayroong linya na malalim. Yung kanina. So mamaya ang detalye ng ng analysis ng symbol na yan ay sa bandang dulo. Medyo mahababang video na to mga ka-TH. Mahaba siya kasi mahaba talaga dahil nirimap pa natin tinitingnan pa natin yung ibang tsansa na merong nakabaong item. Kasi ito mismo yung central marker, itong big boulder. At sa palibot nito ay nakabaon diyan ang mga katag-katag na pagkabaon. At isa dito ay ang tinawag na big boulder, big deposit bunker treasure ng General. At dito pa lang mga katiyat sa hugis ng big boulder na ito, sinong magsasabi na walang laman yan? Ayan sa itsura pa lang yan, meron talagang siyang laman. At yun yung ating na-detect. Merong precious, something precious dyan. Pero malapit sa big boulder marker. Okay, so tagtad kasi sa tagtad siya sa hukay ang lugar kahit saan merong hukay. Kasi nga wala pa daw nakakuha dito ng mga nakatagong yaman. Swerte naman natin kung yung na-detect natin, meron kasi kaming na-remap dyan eh. Swerte naman natin kung makakuha tayo dyan or itong ating mga ka-TH makakuha at bibigyan tayo ng balato, So ito ginamitan ko ng dowsing, meron pa rin siyang detection dyan. So meron talagang precious. Something precious malapit dito sa gilid ng bato na to. Alright, so dito gagamitan ko siya nitong
Mine Lab na merong meron tong ID, detection ID, malaman niya kung silver, bronze, Mapans. or gold, Effective. or iron lamang ang na-detect. Aha. Kaya Aha. maganda ang ano na to eh. Maliit lang siya na detector pero 2 feet ang kanyang lalim na ma-detect. Kaya pwede na kapag mga treasure enclosed in the rock, sa 2 feet ay ma-detect niya na. Ingat lang kayo sa mga bibili ng ganito sa mga tindahan kasi yung mga bagong edisyon nito ay may nagsabi sa akin na isang ruler lang daw ang lalim na ma-detect. Kaya kung ganun, hindi yan yung original. Itong gamit ko ay sa US ko pa ito nabili. Made in Australia ito. National Geographic ang ano niyan, ang trademark. Hindi yan yung Go Find na kapareho na itsura. May kakilala ko bumili ng Go Find dahil sa ito yung nakikita nila sa ano dito. Pero ang sabi ng kakilala ko ay 1 feet lang daw yung 1 foot yung lalim na ma-detect. Sabi ko, bakit ganun? Yung gamit ko ay 2 feet. So pwedeng makahit siya sa mga treasure enclosed in the rock. Okay, at pagkatapos nito ay ginamitan ko na ng deep seeking metal detector kasi walang detection, bato lang. At ang maganda sa deep seeking ay may na-detect siya na precious. Pero palagay ko yung precious na yun ay nasa ilalim ng lupa kasi malalim eh. Kung meron dito sa may ibabaw, sana na-detect na ng itong gamit ko ngayon. Pero pagdating sa malaking detector, Baboy. nag-register ang precious pero malalim-lalim siya. Yeah. Pwedeng nasa kalagitnaan ng bato o nasa lupa pa under the big rock. Kibit-kibit na. Ayun. Okay, so atin siguraduhin dito sa hinukay ng ating katihets kung meron, baka meron lang nakapats sa bato. Ayan, so yung nakauslit yan ay matigas na bato. Yan yung puwit ng bato na malaki. Wala siyang laman na ginto, wala. Mga kababayan, mga katihets. Kaya palagay ko ay nasa ibang parte ng bato na to. Sa likuran, bandang likuran sa tingin ko. Sa bandang likod nito ay mata pala yun eh. Yung isa nakakindat, yung isa bilog na mata. Yun ang ating itry pag decode by next episode yung manipis na mata at saka bilog na mata kung saan ang item doon. At gagamitan din natin ng detector kung may mag-detect siya ay tuturo ng malaking mata. So ito pinali malaking detector gagamitin natin. Baka nandyan lang sa lupa. 4.5 meters ang maabot nitong malaking So kung meron dyan nakabaon sa 4 meters, abutan pa siya. Kaya siyang abutin. Kaya karamihan ng site na pinuntahan ko kapag dala ko to, meron din kasing ID ito. Malaman niya kung may precious metal o iron lang ang na-detect. Kaya pwede siyang iset sa high sensitivity para malalim ang detection. At ma-confirm mo sa gilid na button, merong confirmation button diyan kung anong na-detect.
Kaya karamihan ng pinuntahan ko na mga hinukay, karamihan doon ay natigil talaga sila sa paghukay kasi walang deteksyon eh. Ang deteksyon ay minerals lamang. Kaya sinasabi ko na minerals lang ang meron dito. At ang mga minerals na yan ay madetect yan ng mga ano eh, ng mga manual. Kaya palagi tayong nagkakamali. So dito ganun pa rin, tong bato na to, dinetect ko na yan ng maliit na detector. Minerals sa bato lang yan na nakadikit yung mga detection at hindi siya precious. Mga kababayan, kaya maganda talaga merong kayong detector na merong tinatawag na ID button sa gilid. Para kapag may malakas na detection, pindutin mo yung button, makikita mo kung precious o hindi precious ang nag-detect. Yun ang hanapin nyo na mga klaseng metal detector. Huwag yung metal detector lamang. Kasi kahit ano, kahit bakal, kahit kalawang ay madetect talaga noon. Kaya mapapagod talaga kayo sa paghukay. So dito sa awa ng Diyos ay marami na ang natigil sa paghukay. Kasi ano pang silbi ng hukay mo, ang lalim-lalim, wala naman talaga, mga kababayan, di ba? Ton. Okay, so ito, sigurado, hindi na nila to hukayin pa. Yan na lang yung last na hukay. Dahil sa ating detector. Okay, so dito naman mga ka-TH sa ibabaw, bandang kanto ng bato, ay merong precious na nag-register. Ayan. Diyan sa tungod sa ilayom. So sa 6 years na yata ito nagamit ko. Sa 5 years or 6 years na gamit ko nito, sa totoo lang mga ka-TH, ay meron lamang tatlo. Tatlo na nag-register na site na precious. So ito yung pang-apat. So siguro ang ginamitan ko ng detector na ito na site ay nasa ano na eh. Siguro mga 500 sites na. Ayan o, precious o. Precious na precious yun eh. Ang ano na yun. Yung red light na yun, red lead, precious talaga siya. Kasi hindi nawawala eh. Matagal na pagpisil mo, nandyan lang palagi, hindi lumilipat. Yun yung totoong precious. Nakabot yun may kanto. Okay, so meron akong papakita sa inyo na example ng partial analysis ko sa lugar. Gamit lamang ang sign Gana kay simod. na nakaukit sa bato. Itong big boulder, merong nakaukit yan. At dito makukumpara ko yung aking mismong analysis tsaka ang ituturo ng mga gamit. Kaya na-conclude ko, nasabi ko na ang treasure marker analysis based on signs and markers ay hindi masyadong malayo sa mga tinuturo ng ating mga kagamitan. Kaya huwag kayong masyadong bilib sa gamit. Bumilib kayo sa Liko. inyong nalalaman o inyong pinag-istadihan or pinag-aralan ng mga treasure marker. Pagtudo ni At Jan dapat KD. yung collection nyo ng mga meaning niyan, dapat yung mga legit Liko ini palikuon kaw. na para Libot. hindi kayo maligaw. Kasi meron ding mga gawa-gawa lang ng mga ano sa internet eh. May nabox eh. So siguraduhin nyo lang na galing sa legit na mga libro ng mga treasure hunters ang inyong pinag-aralan ng mga markers. Malaking tulong ang markers, mga katiyats. Kahit walang detector na gamit namin, karamihan kasi ng tinuro ko through analysis, ayun din yung ituturo ng mga locator eh. Karamihan. Kaya mas maganda talaga na mag-aral tayo ng treasure signs and markers. Okay, atin na panoorin ang aking quick partial analysis.
Okay, so ito yung sinabi ko mga katiats na nakaukit dyan sa big boulder. Ayan, so ganito ang itsura niya, no? Ayan, tapos linya, and then merong maliit na dot. At narito yung dalawang treasure box na sign. Well, itong dalawang treasure box ay dito yan nakasintro sa yung malapad na bato kanina na merong malaking guhit. Yun, nasa ano lang yun, 6 or 7 meters galing sa big boulder na ito. Kaya sigurado doon sa malaking bato na yun ay meron din yun. Merong nakalagay doon. Kasi ito, 2 boxes sabi niya. Pero sa pagliko naman, sa likod nito, pagliko ay meron na namang maliit na item. Ito yung maliit na item. Ito yung direksyon. At ang tinuturo nito ay isa na namang bato doon. Dito papunta na merong check na marker yung nakaganon, no? Which is hinukay na rin ng mga treasure hunters noon at walang nakuha. Kaya ang lugar na to ay tad-tad ng ng hukay pero walang nakuha kasi mababaw lang yung kanilang mga hukay. Ito, merong letter J dito. So kapag ganyan na sign, yan ay entrance to tunnel yung J. Ang problema lang dyan kapag mga J ay malalim yan. Yan yung entrance papunta sa pinaka-big deposit, yung mga letter J. Ang ibig sabihin yan ay yan yung pinakamalaking design sa buong area. Make that pinakamalaking treasure, buried treasures. Ito yung bunker na sinasabi. Itong may J. Ayan, no? Meron siyang J. At papunta ito sa ang turo nito ay doon pa rin sa check marker. Kaya yung check marker na yun ay napakaano talaga yun. Mababaw lang kasi ang hukay nila doon. Under the rock lang, pero sabi ko ay dagdagan pa yung hukay kasi mababaw lang. Kasi ito, malalim to na symbol kapag J marker or J sign. Kapag ganyan, malalim talaga. So ayan, ito hindi natin tiyak kung ito'y check. Ito yata yung check eh. Check to. So ito na. Natagpi-tagpi na natin. So ang check tunnel ay nandun. So nagsabi siya na General Treasure Bunker ang J. Ang check tunnel ay nandoon ang entrance para sa big deposit. So big deposit pala yung check marker na yun. Akala natin ay lang, giveaway. Kasi ang check sa sa mga treasure symbol ay ang kahulugan niya ay under the rock. Pero under the rock yung entrance kasi narito yung J, sign for entrance ng mga bunker. So kung bunker, pinakamababaw ng bunker ay 14 meters deep. So ang nahukay ng ating mga katiyats, ano pa lang eh. Nasa 3 meters lang yun. Pang giveaway lang, kaya kulang na kulang. Mga katiyats. Right, so ito na pagtagpi natin to na mayroon ngang ito dito pa lang ay mayroon ng 2 boxes and then dito ay may maliit na item, so hiwalay siya ng direksyon. Yung isa papunta sa check marker, ito tinuturo ng check marker, and then sa banda rito papunta sa malapad na bato ay dalawang deposito ang naroon na maliliit. Grabe palang site na to, no? Kung hindi pa yan nakuha, nandyan pa yan. Ang problema niyan, kung binalikan na to noong 1980s, 1970s, siguradong nakuha na yung mga giveaway. Ito yung giveaway kasi nakabox siya ng dalawa. Itong sa J at check marker, ito yung vlog natin noon eh.
Yun yung inuuna ko yung check marker na walang nakuha under the rock. Malalim pala siya. Siya pala mismo yung entrance papuntang Big Depot or bunker. Ito nakasulat to. Mga ka-TH. Alright, so next episode natin ay remap namin to. At mayroon naman kaming natagpuan sa unahan nito. Nitong big boulder na ito. Bandang norte yun. Hindi pa yun na-remap ng kasama ko. At nang bumaba kami sa big boulder sa unahan nito, 10 meters, ay nandun yung mga trail marker papunta doon sa isa na namang nakabaon na malapit lang dito. Mga ka-TH, grabe. So meron palang 3 digging spot dito. Isa sa check marker, isa sa malapad na bato, at doon sa na-remap namin. At hindi lang yan, itong bato na ito mismo, kanina ay nag-precious detection siya sa ibabaw. So pwedeng nasa bato lang, inside the rock, or patches lang, nakapats sa butas at tinakpan ng simento. Meron kasi akong nakitang ganun na recover na talagang nakababaw lang, nakapats lang sa bato. Grabe, gusto kong balikan ang site na to eh. Nung nandun ako, hindi ko pa kasi ito na-analyze kasi nag-rely tayo sa mga detection ng gamit. Pero pagdating dito sa bahay, dahil napanood ko muli ang video, nakita ko yung ibang mga sign katulad nitong J, letter J, at yung binaruptot na arrow at 2 maliit na boxes. Super ganda. Alright, so magpaalam na mga ka-TH sa mga kababayan, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa aking event followers. I wish you all luck in the world, and I wish you na makakuha rin kayo ng mga pinaghahanap natin na mga parte ng mga Yamashita treasures. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.